Shalom sa inyong lahat. Subalit ang mga aliw, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala sa inyo ng lahat ng aking sinabi sa inyo. Juan 14:26. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalayan kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunood. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Dating araw na madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa ibang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. Ang katotohanan ay konektado kay Jesus, ang salita. Mga tema sa Ebanghelyo ni Juan. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. At ang ating panalangin ay mula sa awit 63:3-5. Kapag ang iyong tapat na pag-ibig ay higit na mabuti kaysa buhay, purihin ka ng aming mga labi. Sa gayoy pupurihin ka habang kami nabubuhay. Itataas namin ang aming mga kamay at tatawag sa iyong pangalan. Ang kaluluwa namin masisiyang gaya ng sataba at katabaan. At ang bibig namin magpupuri sa iyo ng malabing masaya. Amen. Pangsampung leksyon, ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ang ating susing talata ay Juan 1:18. Walang sino mang nakakita kailanman sa Diyos. Ang Diyos na tanging anak na nasa kanlungan ng Ama ang nagpapakilala sa Kanya. Panimulang salita. Ang Ebanghelyo ni Juan ay nahahati sa 4 na pangunahing bahagi. Una, ang paunang salita. Yan ay masumpungan sa Juan 1:1-18. Ang aklat ng mga tanda, Kapitulo 1:19 hanggang Kapitulo 12, talatang 50. Ang aklat ng kaluwalhatian, Juan 13:1 hanggang Kapitulo 20, talatang 31. At ang panghuling salita, Juan 21:1 hanggang 25. Ang ating pag-aaral hanggang ngayon ay nakatuon sa paunang salita at sa aklat ng matanda na naglalatag kung sino si Jesus sa pamagitan ng kanyang mga himala o mga tanda, mga sagutan o usapan, mga katuruan. Ang mga leksyon ngayon lumilipat lalo na sa ikatlong bahagi ng Juan, ang aklat ng kaluwalhatian. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, ordinansa ng pagpapakumbaba. Kalawa, pinagpalang pag-asa. Ikatlo, ang ako nga. Doon sa una ay sa pamagitan ng ordinansang ito ay binibigyan tayo ng halimbawa. Sa ikalawa, alam natin na ang pinagpalang pag-asa ay ang muling pagparito ng ating Panginoon. Sa ikatlo ay 3 ang tatalakayin. Daan, katotohanan at buhay. Ako ang katotohanan, kasulatan at katotohanan. Yung unang pagkakahati, itingnan natin ang ordinansa ng pagpapakumbaba. Ito ay halimbawa sa atin, Juan 13:2 hanggang 5. Nang oras ng hapunan, kaya tumindig si Jesus pagkatapos ay
ng maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigkis sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa palanggana at nagsimulang hugasan ang paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigkis sa kanya. Una ay tingnan muna natin ang mga tagubilin para sa hinaharap sapagkat ito ang nangyari bago yung hapunan. Ang talumpati ng pamamaalam, ito ay nasa mga kapitulo 13 hanggang 17 ng Juan, ay nagbibigay tagubilin para sa mga alagad ni Jesus tungkol sa hinaharap. Ang pagpaparisang pampanitikan nito ay katulad ng pamamaalam ni Moises. Nakita natin ito sa Deuteronomio. O ang pagpapala ni Jacob sa kanyang mga anak. Nasa Henesis 47 hanggang 49 ang kapitulo. O ang pagtatagubili ni David kay Solomon sa Kronika 28 hanggang 29 na mga kapitulo. Inaliw ni Jesus ang kanyang maalagad tungkol sa kanyang pag-alis. Pinangako niya ang isang kahaliling kakatawan sa kanya, ang banal na espiritu. Masumpungan niyan sa kapitulo 14 hanggang kapitulo 16. Inihula niya ang pagdurusa na darating, kapitulo 15 at 16. At ang kanyang pinayuhan ang maalagad na manatiling tapat, kapitulo 15 ng Juan. Tingnan muna natin ang ordinaryong paghuhugas ng paa bilang background ng nangyari. Sa bahaging iyon ng mundo sa panahon ni Jesus, nagsusuot ang mga tao ng sandalyas o lumalakad na nakayapa. Nagiging maalikabok at marumi ang mga paa. Kaugalian noon na ang isang lingkod o alipin ay huhugasan ng mga paa ng mga dumating para kumain, yung mga bisita. Ngunit walang naroong lingkod upang gumanap ng gawain ito. Noong gabi na kumain si Jesus sa kanyang huling hapunan kasama ng kanyang maalagad bago ang kanyang pagkakadakip. Hindi naman kasi sila bisita. Hiniram lang nila yung kwarto na yon para magamit nila. Kaya walang mga katulong o alipin na maghuhugas ng kanilang paa. Yan ang konteksto ng paghuhugas ng Panginoon sa panahong iyon. Patuloy natin ang basa, talatang 6 hanggang 9. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong, Panginoon, huhugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus, ang ginagawa ko ay hindi mo pa maunawaan ngayon, ngunit maalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi ni Pedro, hindi mo huhugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking paalaman, kundi pati ang aking mga kamay, ang aking ulo. Paanong ang guro, ang Mesyas, ay gumagawa ng ganitong kababang gawain? Yan ang marahil ang nasa isip, hindi lang ni Pedro, kundi lahat ng mga alagad. Siya nga naman, siya ay guro, siya ay Mesyas. Bakit yung napakababang gawain na ang isang katulong o alipin ay gagawin niya? Itong dahilan siguro kaya
tumanggi si Pedro na payagan si Jesus na hugasan ang kanyang mga paa. Lamang ay sinabihan siya ni Jesus kung hindi siya tumalima ay wala siyang bahagi kay Jesus. Pagkatapos ay humingi si Pedro na higit pa na ipinahayag ang kanyang pagnanais na makaugnay si Jesus sa lahat ng paraan. Kaya nga sabi niya, hindi lang paa, kamay, ulo, lahat na. Sa pagsasabi ng tungkol sa tugon ni Pedro, pinalalim ni Juan ang dismayado at walang pagkaunawa ng maalagad sa kilos ni Jesus. Basahin naman natin ang talatang 12 hanggang 16. Naalaman ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tinawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo sapagkat ako nga. Kung ako nga ang Panginoon at guro na ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo iyon sa ginawa ko sa inyo. Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay higit na dakila kaysa sa kanyang Panginoon o ang sinugo ay higit na dakila kaysa sa nagsugo sa kanya. Ang kahalagahan ng paghugas ng paa. Ang kahalagahan ng pagkilos ni Jesus ay nakatali sa kung sino siya. Sinabi niya na siya ang guro at ang Panginoon. Juan 13:13. Ang titulong ito ay naghahayag ng autoridad at kapangyarihan. Bilang guro ay dapat na may autoridad. Pag walang autoridad ang isang guro, ay hindi tatanggapin ng kanyang mga aral. Ang isang Panginoon naman ay nagpapakita ng kapangyarihan. Kapag ka Panginoon, siya ang masusunod. Yan ang kahulugan niyan. Meron siyang ganung kapangyarihan. Itinuturo ni Jesus na ang kapangyarihan at autoridad ay gagamitin para sa paglingkod, hindi sa sariling pagpapalaki. Yan ang malalim na kahulugan niyan. Sa normal na takbo ng isipan ng sanlibutan, yang mga titulong yan, guro at Panginoon, ay nagpapakita ng posisyon na nakakataas sa iba. Yan nga yun ang pagpapalaki. Ang ordinansa ng kapakumbabaan ay isang serbisyong paghahanda para sa hapunan ng Panginoon. Tatanggapin nila yung tinapay at ubas na kumakatawan sa Panginoon at ihahanda nila ang kanilang sarili sa pamagitan ng ordinansa ng kapakumbabaan, sapagkat yung gagawin ng Panginoon na ihahain ang kanyang buhay, ang laman at dugo ay pagpapakababa yun. Pangalawang pagkakahati, ang pinagpalang pag-asa. Ay yan ay ang kalawang pagparito. Juan 14:1-3. Huwag mabagabag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at may handa ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay paroroon. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat sila ay mga nababagabag ang puso. Sa katapusan ng Juan 13, sinabi ni Jesus na siya'y aalis. Talatang 33 yan.
Nakakuha ito kay Pedro ng isang tanong tungkol sa kung saan siya pupunta. Talatang 36 din. Hindi maunawaan ng maalagad na nagsasalita si Jesus tungkol sa kanyang kamatayan, pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit. Bilang tugon, sinabi ni Pedro na handa siyang ibigay ang kanyang buhay para sa kanya, talatang 37. At dahil diyan, sa talatang 38 ay sinabi ni Jesus na pagkakaila siya ni Pedro. Sa kontekstong ito, sinabi ni Jesus sa kanyang maalagad na huwag mabagabag ang kanilang mga puso. Talatang 1 ng Juan 14. Ang pandiwang mabagabag ay salin mula sa Gregong taraso, na ang ibig sabihin ay pukawin, gambalain, tigatigin, lituhin. Hindi nakakagulat ng maalagad na ay nalito sa mga salita ni Jesus. Tingnan natin yung pangpalubag na pangako ni Jesus. Kinokontra ang kanilang mga takot. Nagsalita siya tungkol sa bahay ng kanyang ama na may maraming silid gaya ng isang bahay panuluyan, inn or hotel. Hindi isang mansyon ang sinasabi niya. Sapagkat ang isang mansyon ay isang tahanan. Hindi. Wala tayong tahanan sarili sa Bagong Jerusalem. Ang tahanan natin ay dito sa lupa na tayo mismo ang magtatayo niyan sa bagong langit at bagong lupa. Paroroon siya upang maghanda ng isang lugar para sa kanila. Ang kanyang mga salita ay tumitingin lagpas sa paparating na bagyo ng krus tungo sa panahong kapag siya ay babalik upang tubusin ang kanyang bayan. Tumitingin siya sa panahon kung kailan ang buong trahedyang ito ng kasalanan ay wawakasan. Nakita natin yan sa Daniel 7:27. Sinabi ni Jesus, at kung ako'y pumaroon, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo rin ay naroroon. Malungkot sila kasi mahabang panahon, 3 taon at kalahati, araw-araw sila magkakasama. Ngayon ay biglang may paghihiwalay, kaya nababagabag sila. Kaya ang kanyang kaaliwan ay maghahanda lang siya ng lulugaran at babalik siya upang kukunin siya. At hindi na magkakaroon ng hiwalayan. Ito ay maliwanag na isang pangako ng kanyang ikalawang pagbabalik. Ano naman ang basihan natin na maniniwala o mananalig sa pangakong iyon? Sa Juan 14:3, ang basihan ay nakasaad ng kakaiba. Ang talatang ito, ang ako ay babalik ay talagang nasa pangkasalukuyang pamanahon sa Grego. Present tense. Ako'y dumarating. Yan. Hindi future tense. Na ako'y darating. Ako'y dumarating. Yan ang sa Greek. Sa original. Ito ay isang paggamit ng pangkasalukuyang pamanahon sa Grego na tinatawag na panghinaharap na kasalukuyan. Futuristic present. Ito'y isang hinaharap na salitang may gayong katiyakan na ito'y inilalarawan bilang tila nangyayari na. Kaya tama lang na isalin ang parirala na tiyak na ako'y muling babalik, in progress. Hindi yung babalik ako pero hindi pa napapasimulan. Yung sinasabi niya ay ako'y babalik na sa original ay nangyayari na.
in progress na, napasimulan na niya yung pagbabalik. Sabi pa rito, marami ang magsasabi na ito'y katuparan ng propesiya ng Biblia. Yung pangako yan, yung second coming. At ito'y totoo. Ngunit humihingit pa rito. Ang basihan ng ating pag-asa ay batay sa ating pananalig sa taong gumagawa ng pangako. Ang focus ay hindi doon sa pangako, kundi kung sino ang nangangako. Siya na ang mga pangako ay hindi napapako. Sinabi niya na tiyak na babalik siya para sa kanyang bayan. At ito ay nangyayari na. In process na yung kanyang pangakong babalik. Pangatlong pagkakahati. Ang ako nga at ang unang pagtatalakay sa tatlong talakayan ay daan, katotohanan at buhay. Juan 14:5 hanggang 11. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ng daan? Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, ay makikilala rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon, siya ay inyong makikilala at siya ay inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at kami masisiyahan na. Sinabi sa kanya ni Jesus, mahabang panahon nang tayo'y magkasama at hindi niyo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paano mong nasabi na ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba sumasampalataya na ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Ang mga salitang ito'y sinasabi sa inyo'y hindi ko sinasabi mula sa aking sarili, kundi ang Ama na natili sa akin ang gumagawa ng kanyang mga gawa. Sumampalataya sa kayo sa akin at ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Subalit kung hindi, ay sumampalataya kayo sa akin dahil sa mga gawa. Ang pandugtong sa Ama. Ang tanong ni Tomas ay tila sapat na lohikal. Kung hindi mo nalalaman kung saan pupunta ang isang tao, paano mo malalaman ang daan upang masundan ang taong iyon? Itinaob ni Jesus ang katanungan sa pagpapahiwatig na siya mismo ang daan. Ang daan pa saan? Ang daan patungo sa Ama. Sa panimulang salita, Juan 1 hanggang Kapitulo 1 hanggang 18. Ang malapit na kaugnayan sa pagitan ng salita o logos, si Jesucristo, at ang Ama ay binigyang diin. Sinasabi sa Juan 1:18 na ang bugtong mas mabuting isalin dito na kakaiba, yung bugtong, na Diyos ay siyang nagpakilala sa Ama. Ulitin natin yan. Tanggalin natin yung parenthesis kasi merong lilitaw na malinaw na dapat nating makita. So, basahin ulit natin. Sinasabi sa Juan 1:18 na ang bugtong na Diyos ay ang siyang nagpakilala sa Ama. Napakalinaw ano. Bugtong na Diyos, si Jesus yun. Si Jesus ay Diyos. Ang ipakilala sa talatang ito, ang Gregong pandiwa na exegumai, na ang kahulugan ay ipaliwanag, bigyang kahulugan, o ilahad. Mula rito ating kinuha ang salitang exegesis. Narinig niyo marahil ang sermon na exegesis. Ang isang sermong exegesis ay
pinalilitaw lamang ang mga talata, hindi dinaragdagan. Ganyan. Hindi yung outline ng mga talata, yun ang outline din ng speaker. Kaya nga, para mauntindihan yan, ay kinakailangan konteksto ng mga naunang talata at ang mga sumusunod na talata. Yan ang exegesis. Ito'y nangangahulugang palitawin ang kahulugan. Kaya si Jesus ang nag-uugnay sa Ama, ang isa na nagpapaliwanag o nagbibigay kahulugan sa Ama sa isang nagkasalang sanlibutan. Dahil dito, siya ang landas o daan tungo sa Ama. Kung wala siya, tado ay limitado sa ating pagkaunawa tungkol sa Ama. At nakikita ito sa hindi pagkaunawa ni Felipe. Hinihiling ni Felipe na makita ang Ama. Isang bagay na walang makasalanang tao ang makagagawa at mabubuhay. Makita natin to sa Exodo 33:17 hanggang 34 nang hilingin ni Moses na makita ang mukha ng Diyos. Sabi ng Diyos ay hindi pwede. Ang gagawin ko ay punta ka sa likod ng bato at dadaan ako at ang nakita ni Moises ay ang likod ng Diyos. Sapagkat kung makita niya ang mukha ng Diyos ay mamamatay siya. Makita rin yan sa Juan 14:9. Dahil dito, maliwanag ni Jesus ang landas tungo sa Diyos. Kung wala siya, ang landas ay didilim at walang katiyakan. Siya ang ilaw na tumatanglaw sa daan tungo sa Diyos. Magkakasamang binibigkis ang daan, katotohanan at buhay. Makita ninyo na yung sinabi niya na ako ang daan, katotohanan at buhay ay pinagsama yung tatlo. Yung mga ibang ako nga ay paisa-isa lang. Ako ang mabuting pastor. Yan. Ako ang tinapay ng buhay. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Paisa-isa. Pero ito, tatlo ang pinagsasama-sama. Merong mga kaugnayan ang tatlong yan. Ang terminong daan ay ginagamit lamang sa Juan 1:23 tungkol sa paghahanda ni Juan Bautista sa daan para kay Jesus. At dito ginagamit sa 14:6. Ngunit ang katotohanan at buhay ay mga pangunahing tema sa Ebanghelyo, hindi lamang dito sa Juan. Ang ating susunod na pag-aaral ay magbibigay diin sa konsepto ng katotohanan, isang kritikal na paksa, lalo na sa isang sanlibutang kung saan ang tunay na ideya ng katotohanan ay pinagdududahan. So, ang susunod na pagtatalakay ay patungkol na sa katotohanan. Juan 3:14 hanggang 17. At naging tao ang salita at tumahang kasama namin. At nakita namin ang kanyang kalwalhatiang gaya ng tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamagitan ni Jesucristo. Ano ang katotohanan? Ito ang tanong ni Pilato sa paglilitis ng Panginoong Hesus. Nagtatanong siya, hindi niya alam na ang kausap niya ang katotohanan. Sa Ebanghelyo ni Juan, ang katotohanan ay nakaugnay kay Jesus, sa kanyang Ama at sa banal na Espiritu. Ang katotohanan ay nakaugnay kay Jesus, ang salita, logos, at sa liwanag na kasalungat sa kadiliman. Juan 1:1 hanggang 14 at Kapitulo 3, talatang 19 hanggang 21. Binanggit dito ang kadiliman kasi ang kasinungalingan ay kaugnay ng dyablo at ng kasalanan
Makita yan sa Kapitulo 8, 44 hanggang 46. Dahil dito, ang katotohanan sa Juan ay hindi simpleng isang detalyadong impormasyon. Higit pa rito, ang ideya ng katotohanan ay naglalaman ng isang moral na aspeto ng katapatan sa Diyos at sa kanyang kalooban. Pansinin yan. Faithfulness to God and to His will, kung ano ang nais ng Diyos. Sabi sa Christ Object Lesson, marami ang tumatawag para sa buhay na Diyos na nanabik sa banal na presensya. Ang mga pampilosopikong teorya o mga pampanitikang sanaysay, gaano man katalino, ay hindi makapagbibigay ng kasiyahan sa puso ng tao. Ang mga paninindigan at bungang isip ng tao ay walang halaga. Hayaang ang salita ng Diyos ay mangusap sa mga tao. Hayaang sila na nakarinig lamang ng mga tradisyon at mga teorya ng tao at kasabihan ay pakinggan ang tinig niya na ang salita ay nakapagbabago ng kaluluwa tungo sa walang hanggang buhay. Kaya si Jesus ang katotohanan. Si Jesus ang Logos, ang salita na kasama ng Diyos mula sa ng pasimula, na siyang manlalalang ng lahat ng mga nilikhang bagay. 1:1 hanggang 4. Kaisa ang Ama mula sa walang hanggang sa walang hanggan. Si Jesus ay merong mga katangian ng Ama at sa ganyo'y siya rin ang ako nga. Ang kanyang katauhan ay hindi mapapailalim sa sinuman o sa anumang bagay. Walang anumang umiiral, kabilang ang kaalaman na umiiral na hiwalay sa kanya. At ang lahat ng hindi umiiral na nilalang ay nilalang lamang ni Jesus at umiiral lamang din sa kanya. Sapagkat sa pamagitan niya, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging ang mga trono o mga pagka-Panginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan. Lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamagitan niya at para sa kanya. Siya mismo ay una sa lahat ng mga bagay at ang lahat ng mga bagay ay nahawakan sama-sama sa kanya. Colosas 1:16 at 17. Si Jesus ay hindi lamang ang diwa ng katotohanan. Siya ang katotohanan. Ang katotohanan ay hindi isang konsepto o isang ideya. Ito ay isang persona. Ang katotohanan sa Jesucristo ay naihahintulad sa araw na nililiwanagan ang sanlibutan, 1:8-12. Kung walang araw, madilim at walang makikita sa kadiliman. Sa pamagitan ni Jesus, ang katotohanan, nagagawa nating bigyang kahulugan ng tama ang mundong nakapalibot sa atin. Pangatlong pagtatalakay, kasulatan at katotohanan. 1:5-38 hanggang 40. At walang salita niya na nanatili sa inyo sapagkat hindi kayo sumasampalataya sa kanyang sinugo. Sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at yun ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Subalit, ayaw ninyong lumapit sa akin upang kayo ay magkaroon ng buhay. Mahalaga ang pagbabasa ng Biblia, pero walang kaligtasan sa pagbabasa ng Biblia. Ang kaligtasan ay sa tagapagligtas. Kaya, ang tamang pagbabasa ng Biblia ay upang tayo ay dalhin sa paanan ng krus
upang dalhin sa kung sino si Jesus at ang kanyang gagawin at ginagawa para sa atin. So tingnan natin ang susing papel ng kasulatan. Sa buong ebanghelyo, ang kasulatan ay gumaganap ng mahalagang papel sa pagsasabi sa atin tungkol sa isa na siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Gaya ng buong Biblia, parehong luma at bagong tipan, ang mga kasulatan ay gumaganap na isang susing papel sa pagpahayag ng katotohanan. Ito ay tanging totoo kapag tungkol sa pagtuturo sa atin tungkol sa sino si Jesus at ano ang kanyang ipinarito upang gawin. Nakatutok si Jesus at ng kanyang mga alagad sa kasulatan na paulit-ulit upang patunayan siya bilang ang Mesyas. Sinabi ni Kristo, napagkat kung kayo'y sumampalataya kay Moses, ay sasampalataya kayo sa akin, sapagkat siya ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa kanyang mga sinulat, ay paano kayong maniniwala sa aking mga salita? Juan 5:46 at 47. Naghahayag ang kahalagahan ng ministeryo ni Jesus. Ito pa ang papel ng banal na kasulatan. Samantalang sinisipi mula sa aklat ng Eksodo, sinabi ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa na sinabi sa inyo ng Diyos? Mateo 22:31. Tinukoy ni Zacarias ang mga pangako ng Diyos na gaya ng sinabi niya, Diyos yun, sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula nung unang panahon. Lucas 1:60. Sa kanyang sermon ng araw ng Pentecoste, sinabi ni Pedro, kailangang matupad ang kasulatan na ipinapahayag nung una ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng Diyos. Gawa 1:16. So makita natin dito na ang kasulatan ay napakahalaga sa paglilinaw ng mga dapat na linawin tungkol sa Diyos. Ang Biblia ay hindi isang aklat-aralin sa sensya. Hindi ito pinapaliwanag kung paanong paghiwalayin ng atomo o pag-opera ng utak. Ngunit ito'y gumagawa ng isang bagay na higit pang mahalaga. Nagbibigay ito ng isang konteksto na dito ang ating sansinukob ay may kahulugan. Ito ang susi na nagbubukas ng pintuan. Ang ilaw na ginawang posible tayong makakita. Kung wala ito, mapapasakadiliman tayo tungkol sa pag-iral ng Diyos, ang kanyang papel sa sansinukob, ang ating pinagmulan, ang kahulugan ng buhay, at ang hinaharap. Huling salita. Sa pagbibigay liwanag ng Jerusalem, ang mga tao ay nagpapahayag ng kanilang pag-asa sa pagdating ng Mesyas. Ngunit kay Jesus, ang tagpo ay may mas malawak na kahulugan. Samantalang ang nagliliwanag ng mga lampara ng templo ay nililiwanagan ng lahat ng palibot nila, gayon din si Jesus, ang pinagmumula ng espiritual na ilaw ay tinatanglawan ng kadiliman ng sanlibutan. Gayunpaman, ang simbolo ay hindi sakdal. Anong simbolo yon? Yung araw. Ang dakilang ilaw na yon na inilagay ng kanyang sariling kamay sa kalangitan ay mas tunay na kinatawan ng kaluwalhatian ng kanyang misyon. Dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Dalangin kong pahihintulutan mo siya na akayin ka sa ating Ama sa langit, na buong galak kang yayakapin,
bilang kanyang minamahal na anak. Amen. Sumayin niyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy na nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang inyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kung may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking Messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.